towards a shared vision exploring the future for a better tomorrow. So ayan ang magiging tema ng poster na gagawin natin at ito ay na-request lang sa atin ng ating mga followers. Maraming nag-PPM at nagme-message sa atin, nagko-comment sa ating channel na gawan daw natin to. Hindi ko alam kung bakit, kung ito ba yung tema ng ngayong buwan, no, pero marami kasing nagre-request, no. Ayan, so gagawa natin. Ito mabilisang mabilisang poster lang, no. So tara. Hi guys, welcome sa ating channel. At syempre, panibagong tema na naman ang gagawin natin. At ito nga ay nag-start na tayo sa outlining. Bali nakagawa na ako ng sketch. Mga naka-pending na kasi itong mga poster na to, no. So ngayon ko lang tinatapos kasi medyo marami rin tayong ginagawa. At ayan, naisip ko na tapusin na to dahil tapos na yung buwan ng no, buwan ng September at pumasok na yung buwan ng October at mas marami pang team na kailangan gawan. So ayan, ganito lang yung ginawa kong no, style ng poster, no, yung mga normal na nakikita sa mga contest, no, yung mga mahilig sa sa caricature style, no, sa mga anime style, no, yan yung ginawa natin. Ito yung mga mga 2010 style, 2010 or 2015 style pa na ang paggawa ng poster, no. Bali ayan, dinaan ko lang sa syempre ibang style naman, no. Balik tayo sa nakaraang style na ginagamit. Noon kasi yung mga poster making contest, yung mga sumasali may sari-sariling estilo, no, may kanya-kanyang style sa paggawa, no. So ito yung ganitong style dati na explore ko rin to, no. May mga gumagamit din ng mga ganito pero bihirang-bihira, no. Mas marami yung gumagamit ng ng kanya-kanya ng style, no. Magkakaiba talaga kami kapag once na sumasali, kaya parang nagkakaroon ng trademark kapag once na alam ng mga mga kalahok na kung sino yung kasali o yung gumawa ng mismong poster na yan, no. So ayan, try nyo rin gumawa ng sarili ng trademark, no, kasi marami akong kilalang nagko-content about sa poster ngayon, may sarili-sarili silang trademark, no, sa process ng pagkukulay, sa process ng paggawa ng image ng tao sa loob ng poster. Ayan, kanya-kanya sila, no. So try nyo rin gumawa. Bali dito nga sa poster nito, kabataan yung ginamit kong simbolismo, no. Puro kabataan, puro mga batang lalaki yung ginamit ko, no. Bali meron nga dito yung may hawak ng bumbilya, shared vision nga, di ba, yung parang nag-share siya ng yung mga gusto niyong makita o yung maging mangyayari sa future. Ayan, ano yung mga magiging magandang epekto. Ayan, di ba, meron siyang hawak ng bumbilya na sumisimbolo ng kaalaman o ng knowledge, no. Tapos dun sa sa loob ng bumbilya na yun, meron taong nakatayo, no. Tapos parang tinatanaw niya yung magandang magandang kapaligiran, no. Tapos sa likod nun parang may mga may mga vision, o yung mga makikita niya, no. So ayan, nakikita niya yung maayos na paggawa o yung maayos na proseso. Yan, yung merong gear, di ba, tumutukoy sa paggawa yan, di ba, tumutukoy sa paggawa. Tapos yan yung siyensya, yan yung taong may hawak ng yung bilog na may atom, no, yan. Tapos sumunod yung merong torch, yung batang may hawak ng torch, tumutukoy sa sa kaunlaran, di ba, sa pag-asa, yan yung torch. Then next yung batang may aklat, di ba, syempre sa pag-aaral, sumisimbolo sa pag-aaral. Ayan, tapos sa likod noon yung may mga buildings. Ayan, tapos syempre yung wala yung mga matataig na puno, di ba, maayos at malinis na kapaligiran. Ayan, kasama natin yan. Tapos meron silang parang platforms, no, yung background sa likod, no, may mga maliliit na icons na may puso, ayan, yung may dahon, ayan yung peace na logo, ayan yung cross na logo sa religions. Ayan, naglagay din ako ng iba't ibang shapes, no, yung mga stars. Ayan, ganun lang kasimple, simpleng poster, madaling gayahin, madaling sundan, yan, di ba? Para madali lang makakuha ng idea, no, hindi ko napapahirapan, no. Dami kasi nagsasabi na, kuya, mahirap kasi yung ginagawa, ganyan, di ba? Nadidadalian lang natin. Ito simple lang, no. Dadaanin lang natin sa pagkukulay, tsaka yung maayos na maayos na image, no, tapos malinis. Ayan, aralin niyo rin yung malinis sa pagkukulay. Ayan, bali dito sabi, bakit daw di tayo gumagamit ng kulay na violet sa buhok. So ayan, try natin kung tingnan natin kung magiging maganda, pero kasi dapat naka-base pa rin yan sa magiging kulay ng ng poster, no. Bali kung gagamit ka ng violet yan sa buhok, siguro hindi ka nagagamit ng iba pang object na may pagkukulay ng violet, o kaya naman hindi mo siya ididikit, no. Yung magkakaroon ng ibang shadings yung kulay, no, hindi yung magiging ganyan kaparehas, kasi yan yung parang main subject mo na siya, diba? So kailangan wala na siyang kaparehas na kulay, kasi kailangan lumitaw yung kulay niya, mas umangat yung kulay nung pinaka main subject nyo sa mismong poster nyo, no.
Bali sa mga nagtatanong kung bakit para saan yung YouTube channel natin na ginagawa at yung mga ganitong content, ang main target natin is yung mga kabataan gustong matutong gumawa, no. Marami kasi nagsasabi na madali lang yung ginagawa natin, pero ang purpose nun is magturo or mag-guide, no. Magbigay ng guide sa mga nais na matuto o matutong gumawa. Ayan, kasi yung iba nga nagko-comment na madali lang naman daw yung ginagawa natin. Kahit sabihin nating madali lang, meron talagang mga gustong matuto, no. Maraming nagtatanong at nahihirapan pang bumuo ng kanilang mga idea, no. So ito yung nagiging guide, ito yung nagiging way natin para makatulong, no, para makapagturo sa kanila, no. Sa mga pro o kaya yung mga may experience na, hindi na kayo mahihirapan, syempre parang na-explore nyo na, diba? Paano naman yung mga gusto pang matuto, diba? Lalo na yan, nakikita nyo kasi sa channel natin, marami pa rin nagko-comment, no? Marami pa rin nagtatanong at mga gustong matuto, no? Yung mga estudyante o kaya yung mga baguhan pa lang, diba? Yun, kailangan nating tulungan, diba? Ganun lang naman sa arte, tulungan mo lang yung mga nahihirapan, diba? Yun lang yung magiging purpose mo. Kaya yun sa akin, kaya ito ginawa ko yung channel na to, no? Kaya kung may hindi ka alam, yan, comment ka lang dyan, PM ka lang dyan. Syempre halos taon-taon naman hindi nababago yung mga tema, na contest, no? Kaya hindi maiiwasan na magtanong yung mga gusto pang gumawa o gustong sumali sa mga contest, diba? Yun lang, ganun lang naman kasimple. Para din pala sa mga nagtatanong kung paano magkulay ng malinis at maayos, diba? Yung para synchronize yung pagkukulay, hindi nagbubuo-buo. Meron din tayong tutorial dyan sa YouTube, sa channel natin. Ayan, panoorin nyo lang, scroll down nyo lang sa mga nagtatanong kung paano gumawa ng mga tao, yung mga body pose. Ayan, meron din yung tutorial sa mga skin tone shading, ayan, sa color shading, ayan, sa color hue, color scheme, kung paano magkulay ng maayos, ayan, kung paano ba yung mga simbolismo na pwedeng gamitin kada event. Ayan, meron din dyan yung mga tutorial dyan kung paano manalo, ay yung mga techniques, yung mga layouts. Ayan, marami dyan, scroll down ka lang dyan, maraming video dyan, panoorin mo lang ng panoorin para matuto ka. Marami rin kasi nagko-comment dyan na marami na silang event na napanalunan dahil sa nanonood sila ng mga video sa atin. So ikaw, kung gusto mo na rin manalo, makakuha ng premyo, ng awards, ayan, panoorin mo lang yung mga video dyan. Malamang sa susunod, ikaw na yung mag-uwi ng mga awards na gusto mong makuha.
So ayun nga no, wala nga tayong shoutout part ngayon dito sa video na to kasi mabilisan lang to no, mabilisang gawa, mabilisang edit lang. Tinapos ko lang to pero matagal na to naka-pending tong tema na to no, hindi ko pa nagagawan kasi patapos na pala yung ano nung month ng science. Pero may mga contest pa rin about sa ano no, sa month ng science no. Hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin kasi yung mga iba nasa regional meet na no, magtatagpo-tagpo na sila no, yung mga schools ano contest no. Bali parami na rin parami yung mga contest online. Ang dami na nakita ko no. So ayan, sana makatulong tong videos na to. Ayan, ganyan lang kasimple. Yung mga tatanong pala kung mas okay ba yung plain background. So para sa akin okay siya kapag once na masyado nang makulay no. Masyado nang makulay yung mga nasa loob ng objects no, sa loob ng poster dito. So, tulad nito no, masyado nang makulay, vibrant na yung kulay niya no, matingkad. Ayan. So kailangan magiging ano, complement yung kulay ng background sa mismong ano, object sa loob ng poster no. Yan yung mga symbolism yan. Nakikita niyo naman di ba? Yan, di ba parang lumitaw no? Parang naging ano, naging na-emphasize yung pinaka object sa loob ng poster no. Ayan. Nakita niyo yung background natin, ginawa ko lang plain na may halong shading na dilaw. Ayan. So ganyan lang kasimple. So kung umabot ka sa videos na to, maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless.